Hey guys, for today's mini vlog, luto tayo ngayon ng adobo na may gulay tsaka yung pagkain na laging kinakain ni Papa. Tara, sama ka. Hi mga guys, it's Rontic Vlogs and welcome again to another mini vlog. For this vlog, magluluto muna tayo. Nakabiling ako ng mga adobo cut na mga pork dito na uulamin namin ni Mama. Pinakuluan ko na siya, nilagyan ko na muna siya una ng asin and then nilagyan ko ng mga laurel. Alam mo yung laurel? Pangpalasa yan, pampaamoy, pang aroma. So yan, papakuluan natin siya. Sasamahan muna natin siya ng pepper. And then, habang pinapakulo ko yun para lumambot na siya, ay ihiwain ko muna ang mga gulay na isasama ko sa adobo na ito. Yes guys, naglalagay po tayo ng mga gulay sa adobo dahil sayang naman yung mga gulay natin pasira na. Tsaka masarap din talaga kung merong gulay yung adobo. Bakit pa? Adobo ko to. Maganda to kung gagayahin nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, maganda kung gayahin nyo pa rin kasi mas masustansya yung magiging adobo natin. Kanya-kanyang style tayo nyan. So yun, may patatas, may talong, tapos may masisira ng squash. Squash ba to? Tama ba? Yun. Hiniwa ko lang yun. And then ito naman ay yung mga crab sticks natin para naman ito sa pagkain ni Papa. Parang ito yung magiging karne ng gulay-gulay niya. So hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit yan kasi ngayong lunch, lulutuin ko na yung lunch at dinner ni Papa. Hahatiin niya lang itong maluluto ko, yun yung pagkain niya. Plus 1 cup ng rice. 1 cup ng rice kasi lumalaki na siya. Talagang kinakap ko yung rice niya. So after natin pakuluan yung ating pork, ay sinet aside muna natin. Sinet aside muna natin and then naglagay tayo ng oil doon sa ating pan. In-scatter natin yon. Tapos igigisa lang natin yung onion. Intayin muna natin mawala yung kanyang kaluluwa. Palambutin natin. Yes guys, unahin natin ng onion. And then maya kapag lumambot na siya, naluto na siya, medyo matagal kasi siyang maluto unlike doon sa ating bawang. So hinalo na natin yung bawang. Saglit lang natin yan. Isosote dyan. Isahama na natin ang mga gulay na matitigas para magisa muna siya. Ewan ko guys, iba yung flavor kapag hinalo natin yung mga ginisa muna natin o sinangkutsa muna natin ang mga gulay sa niluluto natin. Lumalabas yung mas flavor pa nila. Lumalabas nga yung flavor, yung lasa, mas naging maninamnam, tas nagki-crispy yung gulay natin. Pag nagluluto ako, ginagawa ko guys kasi malambot, kasi yun yung gusto ng ating mga seniors, yung malambot. Unlike yung iba, ako lang kakain, gusto ko sana medyo matigas-tigas pa. So, pinakuluan muna natin yun, tinakpan muna natin para mas lumambot pa siya at lumabas yung flavor. Ito naman yung kay Papa. Yan yung mga ingredients ng kay Papa. So, sa another pan, igigisa ko lang yung talong, tapos nilagyan ko nga ng carrots, mga gulay-gulay lang, random gulay kung anong merong available, gulay-gulay, tapos onting kung anong meat na good, pero bawal kay Papa yung mga pork ngayon, mataas kasi yung creatinine niya, mataas din yung sa uric niya, kasi last season ng Christmas, mga nagsusubo siya ng mga liempo. So ayan, palalambutin ko lang yung mga gulay, gigisayin lang natin, ilalabas natin yung natural flavor, kasi yung mga gulay merong matatamis, iba-ibang flavor yan. Ito yung carrots, diba matamis yan, yung talong din matamis-tamis yan. So, masarap din yung flavor niyan. Yun yung mission natin dito. Mission fair. Char. Yung mission natin dito ay ilabas ang flavor mismo ng mga natural na mga gulay na meron tayo. Balikan naman natin yung ating adobo dito sa other side. Yung adobo natin ay sobrang lambot na ng mga gulay. Kagandahan nga sa mga gulay na malalambot, matutunaw agad ito ng ating mga senior. Lalo na ni Mama na, alam mo yun, kailangan yung matunaw agad mga pagkain. Kaya, lutong-luto ang ginagawa ko sa paggigisa. So after nyan lumambot, ihahalo na natin yung ating pinalambot dyan na pork. Tandaan na nung pinalambot natin yung pork ay nilagyan na natin siya ng mga salt at yung pampa-aroma nga natin na laurel. Kaya naman meron na siyang base flavor na ihahalo doon sa ating gulay. After natin halo yan dyan, mix-mix lang natin yan para yung flavor nga ay maghalo-halo na. So malasa na siya talaga as is. Kung gusto nyong huwag nang lagyan ng kung ano-ano, pwede na nga yan Pero ito, this time, lalagyan ko siya ng hot water kasi gusto ko ng masabaw na adobo. And then yung mamasita ay hahalo na rin natin dito. Why? Dahil yung mamasita ay nirecommend ng ating dietitian na substitute daw sa toyo mismo dahil
dahil less sodium siya, less alat, at mas malinamnam ang kanyang epekto kapag ito ang ginamit natin. Inilalabas niya ang flavor ng ating niluluto. Kaya naman, mamasita na rin po ang gamitin ninyo. Kung meron kayo dyan, yun na yung gamitin nyo. Then after that, hinaluan ko siya ng curry powder. Nakalahati lang ng sachet nun. Plus, may nirecommend din ng ating dietitian, master soy sauce, na less sodium din po. So, pangpa-itim lang na ating sauce at pangpa-linamnam din po, pandagdag sa adobo feels ng ating ulam. After that, nilagyan ko siya ng sugar, pampalabas o pangpabalance ng alat at asim. After that, binilagay na natin yung asim, which is the suka. Sabi nga nila, pag nilagay yung suka, huwag nang galawin, takpan. Balikan natin ang pagkain ni Papa. Nung naluto na ang mga gulay ni Papa, hinalo na natin ang kanyang crab sticks. Ito na magiging parang karne niya, magiging bite niya, no? Again guys, tanghali at lunch niyang ulam ito, so hahatiin niya to. No, so luto na, solve na yung problem ko para sa pagkain niya. It's important kasi na namomonitor ko yung kinakain niya. So yan, yung nakalating curry powder nung sa kabila, nilagay ko dito, pandagdag flavor para kay Papa. So yan, nilagyan din natin siya ng mamasita. Onti lang, patak-patak lang para magkaroon ng onting lasa. Good naman daw yan sa kanya, sabi ng kanyang dietitian. And then on the side, nilagyan natin ng itlog. Hahaluan natin siya ng itlog para sa kanyang protein. Tama ba protein? Kung mali, edi sorry. Basta alam ko protein yan. And then yung itlog, lalagyan natin ng pepper. Onting pepper lang para medyo may bite yung lasa nito. And then i-mix-mix lang natin dyan. And then after natin ma-mix ng maayos, matiwasay, ay yun na. Yan ay magiging ulam ni Papa. At balikan natin ang ulam natin sa kabila. After nitong kumulo, ayan na yun. Masarap na yan. Malinamnam na yan. Wala na tayong problema dyan. Yan ay magiging ulam namin ni Mama. Masarap na yan. Gustong-gusto na ni Mama yan. Hanggang gabi na rin namin ulam yan. Actually, ulamin ko pa yan bukas sa dialysis ni Papa na mapapanood nyo ulit bukas dito sa ating vlog. Kung hindi ka pa nakafollow sa ating Facebook page, pa-follow naman sa Facebook page para ma-monetize na itong Facebook page ko. Sige na. So, guys, sa next ulit nating food trip, pagluluto, mag-share ako sa inyo. And guys, nilasahan ko pala dyan, masarap siya, masarap. Promise. See you in the next vlog.